Hi guys, eto na, paakyat na kami ng Skyway. Traffic sa, ito na entrance ng Skyway. Mamaya papunta na tayo ng Pampanga. Paakyat tayo ng Skyway para mabilis. May toll gate na agad dito, no? Yes, sir. May toll gate na agad dito. Pag entrada pa lang may toll gate na. Yun na kasi ngayon ginagawa nila, sir. Kaya binabakbak nila yung mga nasa gitna nga. Pero hindi pa rin ganun karami yung mga sasakyang umaakyat ng Skyway. Mahal kasi, sir. Ito, maaga ang punta natin ng San Fernando, Pampanga. Pagkakataon tayo makita yung lugar sa umaga kung hindi matraffic sa San Fernando. Yan guys, nasa Skyway na tayo ngayon. Papasok lang natin. May speed limit lang rito, hindi pwedeng ratat ka lang, ratat ang mabilisan dito. Ayan. Bayad na ulit, sir. Bayad na uli. Sir. Doon may bayad din sa unang ano. Yes, sir. Pagpasok Dito kasi mo, pag bayad ano ka na. Ito na Pag- kasi yung pinakang end ng Skyway. May bayad pa rin dito. Yan guys, okay sa Skyway, kaso lang bayad ka ng bayad. Pag exit natin ito, sir, pagbaba, ano naman eh. NLEX na tayo. NLEX na. Babayad naman. Pagpasok bayad, paglabas bayad. Pero maganda naman ang sistema nila ngayon, hindi na masyadong nakakabasa na ng yung sensor nila. Mabilis na ngayon, sir. Mas mabilis na. Hindi katulad dati, talagang haba ng pila bago Ni-improve naman nila yung system nila. Naano na sila sa ano eh. Reklamo na kasi. Yung mga boot nila. Tingnan natin kung mababasa. Ayun. Laki ng load mo 1,006 Ano yun, sir? Corporate naman kasi. Yung marami. Pag halimbawa, sir, sabay-sabay kami sumampa, ubos agad yan. Oo nga. 2,000 na kasi ang amin. Tapos 3 hours pa. Ayun na yung last toll gate niya. Papasok na ng NLEX. NLEX naman tayo, sir. Pag baba natin din. Sa NLEX na. Iba na kasi ang ano ng NLEX eh. Ito na nga. Ano na kasi dito sa NLEX, sir. Easy trip. Oo. Auto sweep kasi dito sa Skyway, sir. Alam ko dalawang company yan Ah, sa isang kailangan dalawa yung sensor mo. Ayan guys maluwag. Skyway, syempre Skyway. Ang bilis ng wati talaga, sir. Talagang pag nagmamadali ka eh. Dito pag nagmamadali ka, effective to. Kung di naman masyadong nagmamadali, Sa pwede baba ka na sa na lang. baba. Pero laki din ang kakainin ng gasolina sa doon. Sir. Traffic naman. Traffic, oras. Dito naman, conveniente ka rito na dire-diretso yung ano mo. Nung wala pang bayad dito, nag-uumpisa pa lang to. Dumadaan na ako rito. Libre to sa dati yung unang bukas eh. Tapos madilim-madilim pa. Ilang buwan ding libre to, sir eh. Oo, mga maabot din na 1 buwan na libre rito.
Ito yung building ng DMCI. Sana magdire-diretso hanggang Bulacan para karoon sila ng extension nito. May ano pa yun dyan sir, meron yan. Kasi may nakabang doon sa ano yun dito. Oo, may extension. Kasi kailangan natin talaga is magdagdag ng mga kalsada kasi dumadami sa sakyan. Ayan, mataas na to. Ito yung medyo mataas talagang elevation ng ano, elevation ng Skyway. Nasa baba ka, parang ang baba lang tignan nito eh. Oh, pero taas na niya. Pero pag nasa dito, ang taas talaga sir. Ay, Gano'ng kataas yung malalaking poste na yun. Pinapantayan. inibabawan niya yung ano, yung MRT. Ayan guys. Bababa na tayo ng index. Konti na lang. Ito naman pag nabibigyan lang tayo ng pagkakataong mag-vlog sa mga pangabiyaheng ganito, eh sayang naman at least makita nila yung itsura ng index sa umaga papuntang North Luzon na maluwag naman. May mga area kasi na congested din sa mga exit point ng toll gate, pero pag didiretso ka rito sa index, maluwag naman. Okay naman yung biyahe. Pag ano talaga sa peak season, Oo. yan talaga lang Mamaya pag uwi natin yan, medyo matraffic na tayo. Yes, Paakyat sir. naman ng Skyway. Biyernes na. Ngayon Biyernes pa. Ito sir, yung extension. Yan yung extension. Di ba yan? Oo, ito yung extension. Nakabang na. Ay, pabulakan na yan. Meron yan sir, merong ano yan. Ah, Wala pa lang siguro sa... pero okay na yan, at least nakatayo na. Kasi ano siya, yung pa, pakaliwa na yung ano niya. Ano, iniwasan niya tong... Itong index mismo. yung toll gate ng NLEX. Ayan o, Oo nga, kaliko. Iniwasan niya. iniwasan niya. Pabulakan yan sir, matik yan. Oo nga, Ayan o, pabulakan yan. iniwasan tong... Ibig sabihin na hindi pa talaga yung may plano pa talaga rito na ano. Oo sir, meron yan. Maganda naman yan para maluwan sa mga Oo. turista. Ito na yung toll gate, papasok na tayo ng NLEX. RFID ng index. Bilis na mabasa ngayon. Ayan. Yun. Dati, tabi na nagawa. Tsaka konti lang yung volume ng sasakyan ngayon papasok ng North Luzon. Dire-diretso kami ng North Luzon. Pag mabiyahe kayo ng Abra, dito rin ang daan, di ba? Sir, PPLEX. TPLEX. Dire-diretso pa. Yan guys.
Cellphone lang yung gamit natin, kaya medyo magalaw yung okay natin. Para makakuha tayo ng video na maganda din. Bigyan din kayo ng information na ngayon walang traffic ngayon. Maganda ang takbo rito sa North Luzon Expressway. Check natin mamaya pag papunta na pag malapit na sa Pampanga. May titingnan kasi kaming project ngayon doon, tina-turn over namin, kaya naka-schedule ngayon papunta ng Pampanga. May mga kasama din tayo sa likod, yung mga engineers. Doon tayo pumusarap para makapag-video tayo. Pero maraming truck na ano Anong oras ba yung truck ban? Labasan na yun, sir. Labasan. Wala nang truck ban sa Manila. Wala, sir. Palabas ng Maynila yung mga trucks. Ayan. Marami. Mabilis naman na biyahe niya mo yun, sir. Oh, may skyway na rin Skyway na papunta rin ng port. ng port. Hindi na sila dadaan ng Bonifacio. Oh, sir. Dito may bagong bukas sa yung exit ng Espanya. Oo. Yan. Tsaka doon sa may Aurora na. May exit din doon, sir. May rampa. Dapat marami exit para medyo kalat yung sasakyan. Mahirap kasi pag konting exit ganun din pag palabas ka, matatraffic ka rin. Ubos din yung oras mo Opo, sir. Positive loss. Diyan, meron ding rampahan dyan, sir, sa Valenzuela, sa may papuntang City Hall. Oo, may ano rin dyan, yung puro truck ang dumadaan doon. Truck. May skyway din doon Sir, puro truck doon. Nakasampa na ako doon. Parang ako lang yung private dito na ako. Ano rin Puro yun, malaki sa break ko. ang labas mo ata nun sa May C3, sir. Espanya, C3. Oo. Maiksi lang yun, pero okay naman. At least Malaking bagay, pwede. sir. Tsaka yung mga truck, pwede Ito, dumaan doon. Hindi na papasikip dito yan sa Oo. Talagang pag nagkaroon din ng traffic dito, yung cost na lang talaga is volume talaga yung sakyan. Ayun, sir. Tsaka yung yung aksidente is hindi naman mangyari. Yan. Tsaka mabilis na pumunta ngayon sa norte. Hindi katulad ng dati na talagang babaybayin mo lang tong North Luzon MacArthur. Ngayon may SCTEX, may TPLEX, may daming kalsadang Dami, sir. papuntang Baguio nga, bilis na ng papuntang Baguio. Hindi ka na magbabayan-bayan. 4 hours na lang, 3 and a half na lang tayo Baguio. Nakalabas ulit tayo at least dito lang medyo slow down. Marami rin palabas na truck Ano oras ang truck ban sa Manila? Alas 10 ba? Alas 9 pwede na sila pumasok na Manila. Kasi may nakasabay na tayo kanina na mga truck. Tapos hinto na sila ng 5, parang ganun.
mga ginagawa kasi kaya medyo ano. Wala ba siya? Okay lang, problema. Ano lang naman tayo, video lang tayo dito sa ano, biyahe natin na ma-enjoy naman natin yung biyahe. Ngayon, ang dami nang nag-ano yung mga naka-big bike na nag-motovlog. Sila. At tayo naman, sakyan naman tayo. Iba naman tayo ngayon. Siguro nagpapa-zipper lane sila rito minsan. Pag, sobrang traffic talaga. Marami rin lumalabas ng Metro Manila. Marami lang may mga transaction outside Metro Manila. Dapat ganun naman no? Hindi nakapokus lang sa Metro Manila yung mga transaction Dahil katulad kanina, ilang oras tayo sa Manila, tagal natin makaakyat ng Skyway. Hindi katulad ng mga naka-big bike, ang bibilis nila Singit lang singit tayo sabay lang tayo sa agos ng traffic. Tsaka parang wala silang speed limit na di sila hinuhuli minsan makikita mo kakataw talaga Oo, tapos ng 100 matakbo Tsaka nakakasingit-singit kasi sila. Dito sa may Kawayan na traffic. Haba ng pila ng mga exit ng mga truck. Mga may exit to. Sobrang dami. Busy na rin yung lugar ng may Kawayan Ganda ng aircon ng sakyan mo Parang malamig May siraan pa. Ito, smooth lang yung takbo namin kasi hindi naman kayo makakasingit talaga. Ito lang, speed limit lang namin mga nasa 65 lang kph. Hindi rin ang kasi maraming sasakyan. Pero try din natin mag-vlog na nakamotor.
pabili tayo ng medyo malaki-laking motor, makadaan tayo rito. Ma-experience natin gaano kasarap mag-vlog ng nakamotor dito sa expressway. Ganda ng kulay ng ano, kulay pink ah. Oh. Babae may-ari nun. Yung kotse kulay pink. Kulay pink. Maganda rin kulay nung ano, no, yung kulay pink na kotse. Pansinin lang eh. Pumasos pa talaga ng pa-repaint sir eh. Ganyan yung mga in-install nyo, yung tower na ganyan. Sir? Oo, yung telco. Or sa OLT lang kayo, nag-install lang kayo ng mga server, cable pooling lang. O mismong structural, yung talagang Hindi kami sa... yung tower talaga. Sabi ko na sir ang Okay. may contract po si Comog sa mga ganun. Pag naitayo na lang, yan, saka gagalaw yung mga Ako kasi naka-experience ako na pagtrabaho kasi ako sa Indonesian company yun eh. OSP naman, outside plant. okay. Simula Tarlac hanggang Baguio, nag-cable pooling kami ng Nalatag kayo siya. yung fiber optics. Sir. 6 months. Meron din kami niyan sir. Oo. Yung department ng ISP, OSP. Nakakatapos nga lang nila sir. Halos kalahating taon sila dyan sa Norte, Ilocos. Sa akin 6 months 6 months yung project na yon. Pero intended yun mga 8 months lang. Tapos ng 6 months. Ano rin halos wala ring tulog, minsan gabi yung trabaho eh. Under ng ng Globe, Huawei, tas Globe yung project. Kaya medyo nakabisado ko tong Norte. Tapos kumuha kami ng bahay diyan sa sa Pangasinan, sa Rosales. O nangupahan kami. Kasama yung mga ibang workers. Mas maganda naman sir kaysa sa mga hotel na Ito na yung pink na kotse. Matitipid eh. Pero hindi rin maiwasan. Minsan nag-ano rin kami. Nag-hotel din. Pag yung inaabot kami na, hindi na kami na... malayo yung ano niya. Yung barracks namin malayo eh. Ganun din yung mga kasama namin dyan sa ISP, OSP. Bahay na talaga yung nirentahan. May experience lang kami dyan sa Moncada, sa Tarlac, na buksan yung sasakyan namin. Actually, binablatter namin na nakuha yung wallet ko, yung laptop ko. Kasi nasa labas kami lahat, nabuksan yung nabuksan yung sasakyan namin. Kasi bukas yung makina eh, nasa harapan kami para lang binabuksan ko yung ilaw, madilim eh. At least experience kasi madilim sa Moncada, doon talaga uminto yung mga truck noon. Parang pwede matulog sa kalsada. Sana makahuli yun. Tsaka pag nasa telco, halos walang tulugan eh. Puyat. Puyat talaga. Kasi pag katulad nung yung lalo pag nilarush yung paglalagay ka ng yung nap na tinatawag, pag binaba nyo na yun, hindi nyo pwedeng hindi ibalik yun ng kailangan sa Manila ngayon, yung ibang area dyan na hindi ka pwedeng maglatag sa araw. Kasi matraffic dyan eh pagka malilit yung kalsada. Sa gabi sila nagpapatrabaho.
problema dyan sa mga poste dyan sa Maynila. Siyempre dapat sa linya ng telco walang kuryente. Minsan paghila mo may puputok na lang. Experience namin yun paghila nung kasama ko ng ng fiber. Sumama yung parang kable ng kuryente. Hindi namin alam bakit may ng kuryente doon. Kable. Parang taas na ng araw, no? Sila pang alas 10. Wala pang alas. Bulacan pati, no? Basta. Dami ng billboard dito sa Bulacan. Pero minsan may biyahe din kayo sa South. Meron sir. May mga tawid dagat din ngayong biyahe. Ako sir, galing ko lang nung last week ng October. Mindoro. Sa port ng Roas. Batangas kayo, sumakay ng Roro. Pagsakay nyo ng Batangas, Palapan City Pier na sir, ng Oriental. tapos pag doon, Roro uli. Hindi na sir. Mga kami sir, kulang-kulang 200 kilometers tinakbo pa namin. Saan kayo papunta? Para kayo? Yung port din sir, yung pier din yung pinuntahan namin sir. Okay. Pier naman ng Rojas, Oriental Mindoro na mga biyaheng Katiklan. Roro naman, mga ilang oras yung 2 oras lang. yung Roro. At least makapagpahinga kahit 2 oras. Effective din yung yung Bilis na yun sir, 2 oras. Pagka medyo malaki-laki yung mga mag-amaan yung mga mga 3 oras. Mabibilis ba yung Roro? O yung mga supercut na yan? Yung supercut ba? Supercut sir, yan, mga 40, kulang-kulang 1 oras. Ganun sir. Kasi nagpapatagal lang naman yun. Pag tabi nila yung atraka sa pier. Pero mabilis din naman Mabilis talaga. talaga sir. Saglit ng biyahe. Yung supercut at saka fast craft. Fast craft na dati talagang mabagal pa mga ganyan Tsaka simple na lang ngayon yung yung pupunta ka ng tawid dagat, parang normal na lang ngayon Tsaka hindi na rin siya siguro ganun kamahal din. Sir, depende naman sa sasakyan. Sa sasakyan, no? Kung mas malaki, mas mahal. Sir. Katulad dito ngayon, maluwag ang kalsada natin yan sa
ganito lang lahat ng biyahe sa ano, ang bibilis siguro ng transaction natin. Sir, dito lang naman sir, ano, sa index ganito ang sasakyan. Pagdating kasi dyan sa ano, hiwa-hiwalay na rin yun eh. Sa TPLX, ang luwag na. TPLX talaga sa napakaluwag. Oo, halos walang sasakyan kung makakasabay dun eh. Lalo pag sa gabi. Pag mahina-hina ka dun, antoking ka eh. Talaga sir, yun ang kalaban mo. Kalaban mo dun yung antok eh. Minsan bumiyahe kami yun, kulang na kulang ako sa tulog sir. Yun yung ano talaga, yung... Yung ngayong araw, madaling araw kami umalis, alas 4. Nakauwi kami ng gabi, alas 11. Alis ulit kami ng alas 4 ng madaling araw. Halos walang tulog. Pabagyo naman. Hindi ko talaga kinaya sir, pabalik kami. Talagang sabi ko sa mga engineer ko sir, Ano mo na, iglip mo for na. safety lang tayo sir. Hindi ko kaya talaga. Sabi ko talaga sa TPLX. Parang siguro tinakbo ko sir mga ilang kilometro pa lang siguro. Siguro may 20 kilometers na yung tinakbo. Wala pa. Mga 15 kilometers. Antok ka na nga. Pagpasok ko ng toll gate ng TPLX, antok na ako. Hindi ko na talaga kaya sir. Yung isang iglap lang talaga. Mintis tayo. Wala na. Yan naman, maiano mo lang, mapagbigyan mo lang yung mata mo. Maipikit mo lang, mapagbigyan mo lang siya kahit mga 20 minutes. Para malakas ka na uli eh. Tagal ko na rin siya nagdadrive. For the first time ako natulog talaga sa expressway sa TPLX. Oo, tama naman yan. Sabi ko, ang tagal ko na sir nagdadrive din sir. Talagang ngayon lang ako natulog sa biyahe. Yung tumabi. Para makaidlip. Pag inanto ka naman, hindi naman bawal umidlip eh. Sir. Kesa matulog kaya pang buhay. Okay na yung matulog ka ng mga 15 to 20 minutes. Talaga sir, sabi ko pa sa engineer ko, sir, mga 30 minutes lang ako. Hindi ko na mamalayan, isang oras na pala sir. Pinabayaan ka rin nila matulog. Isang oras na pala akong bait din yung engineer mo na ano, for safety naman eh. Ano naman sir talagang pagbibigyan na ako. Kasi sir, sila papunta pa lang kami doon. Nakatulog na sila Tulog na sila eh. Ako hindi makatulog sa Baguio. Sige, matulog ko. May kita ka na eh. Ang hirap ng parking sa Baguio sir. Napakahirap ng parking. Pag tanghali ka naman darating doon, nahanap ka ng pay parking, wala na, puno na ito. SM lang talaga ang ano eh. Kaya parking nga na maayos ayos doon. Na medyo safety pa. Safety. Kasi mahuhuli ka talaga sa maliit ang mga kalsada sa Baguio eh. Ano bang may coding dyan sa Baguio? Ano din, kung anong pandi ng... binigyan kami sir ng BGMP ng area ng yung sakop lang ng area ng coding. Yung may coding, sir. Hindi naman buong Baguio eh. Hindi buong Baguio sir. May ano lang siya, may area na ipaikot sir ng proper. Binigyan kami ng mga ng BGMP dyan sir. Huli kami doon sa palengke. Huli talaga kayo agad sir. Walang dyan sir, ang kagandahan pa sa Baguio. Huli ka talaga. Walang mga green card dyan. Bawal. Huli ka talaga. Okay. Ngayon sir, kung hindi naman ako nahuli dyan, pero pwede nila akong hulihin. Inuunahan ko na sila. Parang nilalapitan ko na sila. Sir, naglolo ko yung data ko sir. Hindi ko ma-trace yung area na punta. Baka pwedeng matulungan nyo ako sir. Saan ba yung mo? Kaya pala nag-aalangan ka kung di diretso pa napapakiusapan. Lumapit na ako sir para tuturo pa nila. At saka dyan sir, walang masyadong enforcer dyan. Puro pulis. Oo nga. Puro pulis dyan ang pinakamaganda dyan sa Baguio. Bibihira, ilan lang ang enforcer dyan.
Puro pulis talaga nag-a-assist sa traffic. Tsaka maganda na yun kung huli-huli talaga. Kesa ano ka, pakiusapan tapos uulitin din naman. Pag mga first timer naman sir, ano naman nila? Pag mga Titignan nila din kasi yung lisensya nyo sir eh. Yung lisensya mo. Tapos yung, siyempre yung RCR. Alam naman nila pag mga first timer sir. may konsiderasyon din, no? Okay. Kasi I-assist ka pa nila ng ayos. Sige sir, ganito po yung mga ano dyan ha. Bawal po tayo sa mga ganito. Pag may mga sign po na nakalagay talaga no parking. No parking po talaga dyan. Pag nadaanan po kayo ng mga tropa dyan, talagang huli po agad kayo dyan. Paano sila maigpit? okay, mahigpit na mayroong konsiderasyon. Sir. Ayun ang maganda dyan. Hindi yung puro Hindi yung huli lang na huli talaga. At saka pag nakita talaga nila sir naka Google Map o Waze, tapos nagloloko-loko. alam nila yan. Hindi taga dito to. Pero sa coding, yun talaga sir. Oo, na kami yan. Experience kami yan ng huli ng coding. Sa coding talaga. May meeting pa kami sa City Hall nun, ha? Pero wala. Wala sir, kahit di ba yung mga pinupuntahan nga namin sir, headquarters ng BJMP. Kasi project ng nationwide yun eh, project ni Gogo sa nationwide pa yun sir, yung mga BJMP. Pero ultimo mga BJMP, sir, bawal dito yan. Galing nga ng ano sir, ng Baguio. Tsaka naging Talaga makikita mo sir, at saka sa mga ano ka siguradong secure ka. Tsaka progresibo yung yung Baguio ngayon talaga. Hindi mo magkamali ka sa mga daan o saan, pipirahan ka katulad sa Manila. Ang mga enforcer, hindi naman lahat pero karamihan mga enforcer puputukan ka na agad pag medyo may pagkakamali ka sa kalsada. Tsaka ngayon yung kalsada sa Baguio, talagang may widening sila eh. Oo siya, meron. Niluluwagan nila yung kalsada. Meron. Kasi sa sobrang daming umakit na sa Baguio ngayon dahil nga yan sa TPLX, madali na eh. Kaya pagka may sasakyan kayo tapos anytime, ura-urada, pwede ka pumunta ng Baguio eh. Hindi katulad dati magpe-prepare ka eh. Dahil sa haba ng biyahe, ngayon hindi na eh. Mas mahaba pa nga yung biniyahe mo ng lang eh, dyan sa Metro Manila. Kaya sa pumunta ng Baguio. Matatraffic ka ng 2 oras, 3 oras pa uwi. sinara na pala ulit. Tapos na Sir, sinara ulit. Sinara ulit. Ang pangit kaya ng flooring niyan sir. Nagilid, nakaganong to. Dito mababa sa punta dito. Kaya nakaganong ka pag dumaan ka dyan. Oo. Pero ngayon, nila Inayos na nila sir, siguro. Tagal-tagal na itong inaayos eh. Ang kulit ng gumawa niya. Niluwagan din nila. Pero gawa na yung mga poste eh. Okay na. Medyo may ilaw na. Babaragin din nila ito siya. Okay, tasiyan yan I-open din nila. open na yun. Ang daming niya yung ilaw niya yung solar siguro yan. Solar yan sir, karamihan talaga. Sete na kontrata niya Lagpas 1,000 yan. Dami talaga yan sir. Kabilaan eh. Big time na yung nakakontrata niyan sir. Oo. Baka naman kahit yung poste lang mabigay. Oo, kayahin yun sir. Oo. Ay, tatayo pa sila ng poste.
Kapag install ka lang ng mga 5,000 niyan eh. Yun siguro siya. Oo. Palagay mo na estimate lang. Palagay mo ng mga nasa 10,000 isa. Di ba? Kasama yung ilaw. Eh, laking project niyan. Daming truck oh. Pila-pila. Nakakakot yan sa quarry siguro. Nakakot yan yung mga buhangin yung lahar, no? Mga buhangin. Wow. Wala pa tayo isang oras tumatakbo na simula din sa Skyway. Papampanga na tayo kagad. Pumasok yung uso. Almost 95% na tapos yung yung construction. 24 hours naman kasi yan siya. Walang tigil no? Walang tigil lang siya. Malimit ako dati dito sa dumaan. Laging pa norte. Sa gabi talagang tuloy ng trabaho. Dito yung nag-merge na yung kontrata naman siguro niya, malaking contractor talaga eh. Kasi hindi mo yan kakayanin din kung maliit na contractor ka lang. Sa daming niyan sir. Isa lang contractor niya sir, isa. Oo, ilaw. Kasi yung mga design ng ilaw pare-pareho eh, no? Hindi mo poste eh. Ito sakap na siguro ng Pampanga. Oops. Talagang Bounce. napakadelikado talaga nung... Oo, sa gabi, delikado yun Yan sir Roman kasi yan eh. Yung sinasabi mo na kid driver mo, Oo. si Kuya Alex. Hindi agad niya napansin siguro. Hindi siya pantay no? Tumalok talaga yung... Ang taas ng pagkaanan niya. Alam mo, hams na eh. Oo nga eh. Mga baguang driver talaga magugulat din eh. Kaya pagka hindi ka nag-minor doon, nag-apply ng pre, talagang tatanong yung sasakyan. Pero hindi mo mapansin na elevated pala yung no? Siya, kasi asfalto kasi. Asfalto. Kulay team. Pa-exit na tayo sa San Fernando, no? Bilis natin, no? Ano lang yan, chill-chill lang yung natin. Takbo.
exit na kami na San Fernando. San Simon pala tayo exit. Sir. San Simon. Sorry, kala ko sa San Simon. Mas madali rito eh, no? Maluwag kasi dito, sir. Oo. Dalawa yun yung second option, sir. Ito yung second option. Tapos kakaliwa tayo dyan, di ba? Ngayon pala ako, sir, makakarating kasi dyan. Kaya hindi ko alam yung ano. Ako sira ako. Sira. Ayaw gumana yung Ito ano. napapalitan sila. Malayo pa ng ano niya. Wala yung sensor nung stall gate. Yun. Yan dapat ang ayusin nung ano. Ang ano nun, pag sira rin yung radar. Yun lang talaga, sir. Mabwisit ka talaga. Hindi maaari mangyari. Minsan ganun, di ba? Nakadaan na ako rito nung isang driver na ano. Mas madali nga rito daan dito. Kasi hindi na natin masagupa yung traffic doon. Yun, sir. Oo. Ilaga na natin ito. Ngayon pa lang makakarating din. Pero sa akin kasi tumapat to, sir. Campo Libas, ano yan eh. Kadalasan na tatapat sa akin dyan mga Subic, sir. Ganun. Balis yung kampo sa Subic. Pero nakasama ka rin sa ibang site dito na may napuntahan ka sa south. Marami, sir. Rotation kasi kami, sir. Kaya ano. Kasi nationwide din yung project sa ano eh, sa PNP. Sino pumunta sa Abra? Alam ko sila ano eh, engineer pumunta ng Abra eh. Abra? Ang mga po kami, sir, pupunta kami mga site pro lang kasama namin, sir eh. Yung mga kumukuha ng permit ng pagtatayuan ng tower. Hindi, ito yung sa project natin sa PNP, ano yan? Sa ano, sir? Abra o Tagigaraw. Si Kuya Dongski. Ang pumunta? Tsaka si Kuya Doming. Hindi tumapat sa akin yun, sir. Hindi na ako nakasama eh. Yung unang schedule sa akin na-cancel. Tapos syempre sa ibang probinsya na ako tumapat, sir. May bagyo that time eh. Ito muloy pa rin pala eh. Sina Kuya Dongski yan, sir. Si Kuya Dong. 11 sites to eh sa north. Sa kanila tumapat yung biyahe. Sumama lang ako sa kanila hanggang Nueva Ecija. Dito kami natagalan eh sa Campo Libas eh. Dami ano eh. Dito lang pala to, sir eh. Dito lang. Ano lang yun. Sabihin na tadaanan ko lang. Maraming binibenta second hand ng mga L3 dito eh. Sir? Dito bilihan. Tingnan mo umaya dyan paglagpas mo dyan. May negosyo. Ang dami bilihan ng ano dito, second hand na L3. Pero sabi nung kausap ng driver, dapat marunong may dala kang mekaniko dito. Mekaniko talaga sa the best. Hindi pwedeng bibili ka ng ikaw lang. Mag-isa wala kang ano. Kailangan talaga may kasama kang mekaniko.
Mababaha kaya rito. Tinaas na sir, yung mga Oo. ano mong tinaas na yung kalsada eh. Oo, yung mga iba hindi nakasunod eh. Oh. Sir. Mababa yung mga ano nila. Tinaas yung kalsada. Mount Arayat. Hindi siya dito. Yun. Mahal lang pagkain dito. Oo. Yung mga ano ko, yung mga worker ko, reklamo sa akin eh, ang mahal ng pagkain dito, sir. Tanong mo sa mga engineer dyan, yung mga kasama natin. Gulat kami dun eh. Sabi niya dapat nag-Jollibee na lang tayo. Jollibee na lang talaga sir. Kasi nag-ano lang kami, yung Sulit. karinderya. Extra rice ka lang, pero isang ano, okay na eh. Ang mahal ng ano, mahal ng pagkain dito. Parang isang order ata nila 80 or 90 na Oh, grabe sir. Oo. Talang sa ayun, yung pinuntahan namin sa ano, Subic. Mm. Yung lalabas ka ng konti ng proper sir. Mm. Yung 40 pesos mo na order na ulam. Talagang solid na solid yung 40 pesos. Mm. Dami. Eh dito ano, sa Nueva Ecija. Yung mura pagkain doon. Ang katulad niya pag mabilis ka, talagang talbog ka rito. Talaga sir. Yung mga deck na ginawa nila. Ano sir oh? Dami oh. Oh, yan yung bilihan eh. Yung mga bilihan ng ano, second hand ng mga L300. Oh, ayan. Kakatabi yan lahat. Ang dami niyan, no? Dapat dito magaling ka mamili. Yan, kabila, harapan yan, no? Yan, ang dami to. Dami. Kaya pag mag-ano ka, kailangan mo sa negosyo. Haba nito, hanggang yan dun sa ano eh. Ingatan mo dyan yung mga nalubog sa ano, baha. Kasi pinagaganda nila yung body, yung makina lang siguro. Kaya kailangan Ingatan mo dyan. kasama kang mechanic. Diyan na nga tayo, malapit-lapit na. Ay, hindi ko pala dadaan dito. Pakanan. Ganda na pala na. Sige. Tinakbo lang natin isang oras, no? Sir, Ano pa yun? Daan-daan pa yun. na-traffic pa tayo. Oo. Kitang-kita pala dito. Yung train, yung release ng ano, yung train papunta sa Subic ata yan. Clark lang ata yan, no? Hanggang Clark. Bagay din yan sir sa mga commuter. Oo, hanggang Divisoria yun eh. Bilis na ng biyahe. Pag pumunta kayo dyan, laging San Fernando exit nyo sir. Yung isang beses nakadaan kami rito sa San Simon. Pero yung ibang driver nyo, diyan kami sa ano. San Fernando. Problema na traffic kami dyan. Dito medyo maluwag Sa eh. umaga sir, matraffic dito sa umaga. Umaga. Kasi gawa mga estudyante sir.
Ayun na tayo eh, after nitong school na to eh. Ayun siya. Ah. Ano ba to? Hindi pa. San Matias. Ayun na sila magsasang daan. Ikatabing school din kasi yun eh. Minto yung mga jeep kasi eh. Traffic eh. Kantong-kanto pa. Hanap na lang natin guys yung Camp Olivas. Wala tayong mag video din eh, kaya hanggang gate lang tayo. Sa mga ganyang kanto. Hindi pwedeng lang ang pupuntahan pa naman natin command center, bawal dun. Lagpas pa ata ng arko na yan eh. May bata. Kailangan talaga defensive driver ka eh. Ang bagal nila tumawid. Sabi ko, sa Maynila gano'n naman tayo siya eh. Oo. Ba't hindi hinto to ng maluwag eh. Hindi hinto ng maluwag yung harap ng walang tatawid eh. Kaya dapat minto ka na lang din. Oo, hinto ko talaga eh. Nalalay ka na agad sa preno eh. Ito kita ko eh. Huminto to ng maluwag ah. Ibig sabihin may tatawid ko sa blind spot na kasi yung tumawid. Ngayon pala mga bata kaya hindi makita yung ulo. Ang liniit pa eh. Yung lagi ang sa Ito na yung City of San Fernando, Pampanga. boundary sir no? Oo. Na San Simon at saka Oo. Paano guys, nandito na kami. Hi.